Malakas ang benta. Laging sold out. Araw-araw ang daming customers. Pag tinignan mo yung social media nila, akala mo milyonaryo na. Pero pag uwi sa gabi, pag tinignan ng bangko, zero. Minsan, abonado pa. Nakaka-relate ka ba rito? Yung tipong pagod na pagod ka, puyat ka kakabenta, ang ganda ng cash flow mo sa resibo, pero sa totoong buhay, wala kang maiuwi sa pamilya mo? Kung nangyayari sa'yo to, hindi ka nag-iisa. Ito ang pinakamalaking bitag o financial trap na sumisira sa libo-libong small and medium enterprises dito sa Pilipinas. Welcome sa Tips for Pinoy. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na bihira ituro sa school pero araw-araw nararanasan ng mga negosyante natin. Tatanggalin natin ang illusion ng sales at titingnan natin ang pinakapuso ng negosyo mo, ang financial fundamentals at cash flow management. Kasi mga kababayan, sa negosyo, hindi mahalaga kung magkano ang ipinasok mong pera. Ang pinakamahalaga ay kung magkano ang natira sa'yo. Maraming traditional business owners, retail stores, food cart owners, at even online freelancers ang nabubulag sa gross revenue. Akala nila kapag nakabenta ng 100,000 pesos sa isang buwan, successful na. Ang hindi nila alam, silently bleeding o dumudugo pala ang finances nila. Sa video na ito, hihimayin natin step by step ang 4 na ginintuong formula o financial metrics na ginagamit ng mga successful na negosyante at malalaking korporasyon. Kapag na-master mo ito, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ka na magtatanong kung saan napunta ang benta mo. Are you ready to level up your financial literacy? Let's dive in! Formula number 1, ang 10% rent rule. Ito yung pangarap nating lahat, di ba? Makakuha ng prime location. Sa mall, sa kanto ng highway, sa tapat ng terminal. Maganda ang foot traffic, maraming dumadaan. Excited ka, kaya pipirmahan mo agad ang lease contract kahit 50,000 pesos ang upa kada buwan. Pero teka, nag-compute ka ba talaga? Ito ang hard rule sa business finance. Ang rent mo should ideally be no more than 10% of your gross monthly sales. Bakit? Let's do the math. Kung ang upa mo ay 50,000 pesos, ibig sabihin, para maging healthy ang negosyo mo, dapat ang benta mo ay umaabot ng 500,000 pesos kada buwan. Kung ang gross sales mo ay nasa 150,000 lang, tapos 50,000 ang upa mo, that means 33% ng pinaghirapan mo ay pambayad pa lang sa landlord mo. Hindi pa tayo tapos. Bukod sa rent, nandyan ang kuryente, tubig, internet, pasweldo sa tao, taxes at permit. Lahat ng yan ay fixed costs. Babayaran mo yan, may benta ka man o wala. Ito ang reason kung bakit yung mga negosyanteng Chino ang galing nila sa strategy. Pansinin niyo ang mga lumang hardware o grocery store. Sa ibaba, tindahan. Sa taas, bahay. Ano ang ibig sabihin nito? Zero commercial rent. Wala silang overhead cost na pumapatay sa cash flow nila. Kaya kahit walang pumasok na customer ng 3 araw, hindi sila mababankrupt dahil wala silang hinahabol na upa. Actionable tip para sa Pinoy. Kung magsisimula ka pa lang, huwag kang kumuha ng malaking pwesto para lang magmukhang established. Minimize your overhead liabilities. Magsimula ka sa bahay. Gumamit ka ng e-commerce platforms. Focus your capital allocation on marketing and product quality, hindi sa pampabango ng pwesto. Kung kailangan talaga ng physical store, negotiate terms or consider shared spaces, co-sharing. Laging bantayan ang iyong fixed liabilities. Pangalawang dahilan kung bakit pakiramdam mo wala kang pera? Nakakulong ang pera mo sa bodega. Welcome to pillar number 2, inventory turnover ratio. Ano bang ibig sabihin nito? Sa madaling salita, gaano kabilis mo nabebenta at napapalitan ang mga paninda mo? Maraming Pinoy business owners ang may hoarder mindset. Bibili ako ng marami sa supplier para mura ang wholesale price.
Totoo, makakatipid ka ng ilang porsyento sa cost of goods kapag bulk buying. Pero paano kung inabot ng 6 na buwan bago mo maubos ang stocks? I-imagine mo to. Bumili ka ng 200,000 pesos worth of gadgets para sa online store mo. Yung 200,000 na yun, hindi na pera yan. Nabing plastic, metal at kuryente na yan na nakatambak sa kwarto mo. Hanggat hindi nabibili ng customer yan, illiquid asset yan. Wala kang cash flow. Kung may emergency ka, hindi mo pwedeng ibayad sa ospital ang charger ng cellphone. Pera ang kailangan mo. Kaya ang tamang formula dito, dapat ang inventory turnover mo ay at least 2 to 3 times per month. Ibig sabihin, yung puhunan mo na binitawan, naiikot mo at bumabalik sa iyo ng 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. The faster you convert inventory back to cash, the higher your return on investment and liquidity. Ito yung power ng cash conversion cycle. Sa kabilang banda, kung mabagal umikot ang inventory mo, tinatawag natin itong dead stock or slow-moving goods. Talo ka na rito sa inflation, talo ka pa sa opportunity cost. Dahil sana, yung 200,000 pesos na natulog sa bodega mo, na-i-invest mo sa ibang produkto na mabilis mabenta. Actionable tip para sa Pinoy. Gumamit ng maayos na inventory management system. Alamin ng fast movers, mga mabilis mabenta, at slow movers. Huwag mag-stock ng produkto dahil lang feeling mo mabebenta. Base your purchases on actual data and analytics. Minsan, mas okay pa na medyo mataas ng konti ang kuha mo sa supplier basta just-in-time ang delivery kaysa sa nakalock ang capital mo sa warehouse. Protect your cash flow at all costs. Ngayon, nandito tayo sa pinaka-crucial na part. Dito nagkakamali ang 80% ng mga nag-uumpisang negosyante. Ang formula number 3, Gross Profit Margin Optimization. Tanong ko sa'yo, kapag bumili ka ng t-shirt sa supplier ng 100 pesos at binenta mo ng 150 pesos, magkano ang kita mo? Kung ang sagot mo ay 50 pesos, kaya ka nalulugi. Kasi hindi mo pa binabawas ang hidden costs or operational expenses. Yung 100 pesos, yan lang yung cost of goods sold or COGS. Pero paano yung pamasahe mo papunta sa supplier? Paano yung packaging tape, bubble wrap, waybill sticker? Paano yung kuryente mo sa laptop habang nagmamarketing? Paano yung bayad sa platform fee ng e-commerce site na umaabot minsan ng 8% to 10%? At higit sa lahat, paano ang bayad sa oras at pagod mo? Pag binawas mo lahat yan sa 50 pesos na markup mo, baka negative 5 pesos pa ang lumabas. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka ng libre at ikaw pa ang namuhunan para sa customer mo. Kailangan mong maintindihan ang difference ng markup sa gross profit margin. Huwag kang magbabase ng presyo dahil lang yun ang presyo ng kakumpetensya mo. Competitive pricing is dangerous kung hindi mo alam ang sarili mong financial structure. Baka kaya nagbebenta ng sobrang mura ang competitor mo dahil pabagsak na sila at nagpapaubos na lang ng inventory. Sasabay ka ba sa paghukay nila ng sarili nilang libingan? Dapat meron kang strict profit margin goal, usually between 30% to 50%, depende sa industriya. Kapag ikaw ay nasa service industry, dapat mas mataas ang margin mo. Kapag retail, volume ang labanan, pero dapat sapat ang margin to cover overhead operations and inflation. Actionable tip para sa Pinoy. Mag-financial audit ka ngayon din. I-list down mo lahat ng variable costs at fixed costs per item. Huwag kang matakot magtaas ng presyo kung ang kapalit naman nito ay quality, peace of mind at totoong profit margin. Ang negosyong walang profit ay hindi negosyo. Ito ay isang napakamahal at nakaka-stress na hobby. Build a business that has healthy margins so you can absorb economic shocks like inflation and sudden increased costs. And finally, pillar number 4, annual growth rate and business scalability. Let's say na-compute mo na ang rent mo. Pasok sa 10%, umiikot ng mabilis ang inventory mo, at mayroon kang solid na 40% gross profit margin. Boom! Kumikita ka na. May laman na ang bank account mo. Pwede na bang mag-relax? Absolutely not. Dahil in business finance,
Kapag hindi ka umaangat, umaatras ka. Bakit? Dahil sa inflation. Bumababa ang purchasing power ng piso taon-taon. Tumataas ang sweldo na hinihingi ng empleyado. Tumataas ang halaga ng kuryente at raw materials. Kaya kung ang net profit mo last year ay 1 million pesos at ngayong taon ay 1 million pesos pa rin, hindi ka break-even. Talo ka. Dahil ang 1 million mo ngayon ay mas maliit na ang value kumpara sa 1 million mo nung nakaraang taon. Dapat na i-track mo ang Compound Annual Growth Rate, CAGR, ng enterprise mo. Kung seryoso kang yumaman at mag-build ng generational wealth, kailangan mong humanap ng paraan para lumaki ang negosyo year on year. Kung year 1, may 10% growth ka, great! Year 2, targetin mo ang 20%. Kung hindi kayang palakihin ang volume ng sales dahil saturated na ang market mo, anong gagawin mo? You scale through standardizing processes, creating system efficiencies, or adding high-value premium services. A business is an entity that needs constant reinvestment. Yung kinitang pera mula sa healthy gross margins mo, hindi yan para ipambili agad ng bagong kotse, Rolex o iPhone. Ang totoong financial roadmap ng mayayaman ay ginagamit nila ang profit pambili ng mas makabagong makinarya, pambayad sa marketing, or pang-hire ng magagaling na talent at accountant para mas palakihin pa ang kumpanya. That is what we call strategic capital allocation. Kapag na-stuck ka sa parehong sales figure ng mahabang panahon, binibigyan mo ng chance ang competitors mo na gumawa ng mas murang produkto, mas magandang marketing, at agawin ang market share mo. Alright, na-discuss na natin ang 4 na mabibigat na formulas. Ngayon, paano natin ito isasabuhay? Ano ang concrete action steps mo pagkatapos mong panoorin ang video na ito? Heto ang tips for Pinoy Actionable Roadmap. Step 1. Ihiwalay ang personal na pera sa pera ng negosyo. Ito ang pinaka-basic na financial literacy rule. Gumawa ka ng corporate account or separate bank account na pang-negosyo lang. Huwag mong kukunin sa kahera ang pambayad sa kuryente sa bahay o pambili ng grocery. Sweldohan mo ang sarili mo bilang empleyado ng negosyo mo. Whatever is left in the business account stays in the business. Step 2. Hire a bookkeeper or use accounting software. Ang daming entrepreneurs na kuripot magbayad ng accountant. Kaya ko na to ilista sa notebook. Ang ending, hindi accurately nare-record ang daily cash flow. Hindi makita ang pattern ng losses. Mag-invest ka sa cloud-based accounting software o kumuha ng part-time bookkeeper. Data is the new oil. You cannot optimize what you do not measure. Step 3. Gumawa ng monthly cash flow projection. Alamin mo kung magkano ang papasok at lalabas na pera sa susunod na 90 days. Ito ang magsasabi sa'yo kung kaya mo bang isurvive ang mga lean months, mga buwan na matumal ang negosyo. Lagi dapat may cash reserves ang negosyo mo para hindi ka mapilitang umutang sa bangko ng may malaking interest kapag may emergency. Step 4. Audit your pricing strategy quarterly. Dahil pabago-bago ang ekonomiya natin at ang exchange rate ng piso laban sa dolyar, dapat quarter-quarter mong chine-check kung viable pa ba ang gross profit margin mo. Kapag nagtaas ng presyo ang supplier mo, huwag mong saluhin ng lugi. Dahan-dahang i-adjust ang presyo or gumawa ng pakulo or bundling strategy para ma-maintain ang profit without aggravating your loyal customers. Mga Kapinoy, ang pagninegosyo sa panahon ngayon ay hindi na pwedeng idaan sa diskarte at sipag lang. Sipag at tiyaga are not enough. It requires financial intelligence. Hindi mo kailangang maging magaling sa math or maging CPA para maintindihan to. Kailangan mo lang maglaan ng oras para aralin ang mga numero ng negosyo mo. Benta is just an illusion. Ang tignan mo lagi ay ang bottom line, ang cash flow, ang margins, at ang net profit. Kapag na-master mo ang rent management, naiikot ng mabilis ang inventory, nababantayan ang gross margin, at patuloy ang annual growth, you are no longer just a struggling seller. You are building an empire.
Anong parte ng negosyo mo ngayon ang sa tingin mo ay dumudugo at kailangan mong i-fix agad? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. Gusto kong malaman ang mga challenges ninyo para yan ang gawa natin ng content sa susunod. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-click ang like button. Malaking tulong ito sa algorithm natin para umabot pa sa maraming Pilipinong gustong umasenso. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button at turn on the notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod natin exclusive financial deep dives. Laging tandaan, ang tamang mindset, samahan ng tamang diskarte sa pera, ay susi sa tunay na pag-asenso. Ito po ang Tips for Pinoy. Maraming salamat sa panunood. Makita tayo sa susunod na video. Paalam at God bless sa negosyo.